Bakit si Mami Z nawala yung ano? Okay. So, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan. Bakit irrelevant ang aligasyon lang ang impeachment ni PBBM? Mga ka-GPnatics, ano bang mangyayari dito? Dahil bukas, alam natin, mga kababayan, na pag-uusapan na yung i-determine na kung tawag dito, dahil kanina pala pinag-usapan doon, mga kababayan, kung tawag dito yung kay PBBM ba, ay nakita ba nila na ito ba ay sufficient, mga kababayan? Nakita ba nila na tama yung unang parte ng pagdinig ng hearing nitong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan? Okay, bukas i-determine na nila yan kung talaga bang may basis yung pagsasampa ng kaso nila kay PBBM. Siyempre, mga kababayan, yung substance, dito natin makikita kung magpapatuloy pa, mga ka-GPnatics, yung impeachment ni PBBM, mapupunta pa ba ito sa Senado, magtutuloy pa sa Senado, or patuloy na madidismiss ito bukas, mga ka-GPnatics. Okay? So, ito, pakinggan natin, mga kababayan. Mamaya na natin anuhin yung ano. So, pag-uusapan yung sufficient, di ba kanina, maraming bumoto, mariban dito kay Abante, na insufficient daw, mga kababayan, hindi daw sufficient yung form. Okay? Impeachment against BBM, sufficient in form. Ano ibig sabihin nun? Mainit na balita. House Committee on Justice voted 46-1-1 that the impeachment complaint versus President Bongbong Marcos is sufficient in form. So, ang tanong ng lahat, ano ibig sabihin nun? Kapag sinabi ng committee na sufficient in form, isang bagay lang ang ibig sabihin yan. Tama ang papeles. May pirma, may verification, may oath, may complaint. Ibig sabihin, lahat ng technical requirements under the law nasunod. Walang technical defect. Pero linawin natin form pa lang yan. Ang sabi sa batas, kailangan ng complaint sufficient in form and substance. Okay, so kanina, sufficient in form. Mga kababayan, pera lang kay Abante. Kasi ako naman, naniniwala din ako doon sa sinasabi ni Abante kasi doon sa ating konstitusyon, ang dapat nagsasampa ng kaso dito kay PBBM ay dapat mga taxpayer. So bilang taxpayer, dapat hanapan mo. 'Di ba? Mga kababayan, ng tax reform. Yung tama ba? Tax reform o tax form? Yung yung mga nagsampa, yung mga pumirma doon. Kasi ang signatory ata doon halos parang nasa 32. 'Di ba? Pero mga kababayan, maliit na ano lang 'yun maliit na puntos na lang 'yun kasi syempre, na-divide yung house. O kung itong si Abante ay nag-walk out dahil hindi niya nagustuhan, dahil sinasabi nga ng mga ibang mga kongresista ay sufficient naman yung form, so nanalo yung 46 something, mga kababayan, na kumatig na sufficient yung form. Pero bukas, i-determine na kung yung form ba na yan, yung sufficient din ba, mga kababayan, yung nilalaman. Kasi yung nilalaman, yan yung mahalaga. Baka mamaya kasi, ang mangyari ay puro aligasyon lang. Tandaan po natin, mga kababayan, na ang isang opisyal, ang isang impeachable official, kagaya po ni PBBM, kagaya ni PBBM, bilang isang presidente, may policy. 'Di ba? May pulisiya. Ang pagpirma po ng budget ng 2025 o habang nakaupo si PBBM ay isang pulisiya na kailangan po niyang gawin, mga kababayan. At kapag pulisiya ito, wala pong nai-impeach, walang nakakasuhan. Bakit? Siyempre, unang-una, si PBBM, hindi mo pwedeng kasuhan dahil siya ay may immunity from suit. 'Di ba? Dahil habang siya ay presidente, hindi mo talaga pwedeng kargahan ng kaso. Mga kababayan, pangalawa, dahil nga si PBBM, mga kababayan, ang ginagawa niya, kunwari natapos na yung kanyang, kaya habang siya ay nakaupo, para makasuhan mo siya, para matanggal mo siya sa pwesto, ay through impeachment. 'Di ba? Pero, mga kababayan, ang tanong kasi dyan, sa pulisiya ba na yan na ginawa niya?
meron bang katibayan ang mga nag-file ng impeachment complaint laban kay PBBM at nagsasabi na yes, ako ay nagpapatunay, meron kaming record, merong taong magsasalita, merong ebidensya, may dokumento na sinabi ng presidente na yung pera na yan, ganitong amount, trillion, billion o kahit magkano, mga kababayan, ay napunta sa kanyang sariling bulsa. Pag ganon ang nangyari, pag napatunayan nila yon at may ganong siste, mga ka-GPnatics, pwedeng si Pangulong Bongbong Marcos ay ma-impeach. Subalit datapwat, mga kababayan, kapag wala po nun, maliwanag, okay, na walang substance yung kanilang impeachment complaint. 'Di ba? Dahil napakinggan naman po natin kanina yung mga paliwanag, mga kababayan, sa loob ng 2 oras. Ha? Lalong-lalo na yung Makabayan Black na kesyo daw, puro daw ang sinasabi. Puro hinala, mga kababayan. Dahil nga daw itong si Pangulong Bongbong Marcos, alam daw niya ang nangyayari, mga ka-GPnatics, sa kanyang paligid. Okay, pinababayaan niya daw mga tao na maging korap. At sabi ni Congressman Tino, si PBBM daw ang ugat ng korupsyon. Paano nila patutunayan yun? 'Di ba? Oh. Mas critical finding ang substance. Dito, tatanungin ng committee kung may impeachable offense ba talaga. May facts ba? May ebidensya ba? Or puro allegation or accusations lang. Maraming impeachment complaints sa history na pumasa sa form pero bagsak sa substance. So, hintayin natin. If may finding of sufficiency in form and substance, tuloy ang impeachment process. Magbobotohan na ang House of Representatives kung iaakyat sa Senate ang articles of impeachment. Kung naman sufficient in form, pero hindi sufficient in substance, dismiss na ang kaso. At next year na ulit, pwedeng mag-file ng panibagong impeachment complaint laban kay BBM. Kung hindi sufficient yung substance, mga kababayan, walang laman, puro ngaw-ngaw lang, iiyak na naman yung mga DDS. Okay? Iiyak na naman yung mga DDS. Bakit GP hindi mo tinatopic ng maayos? Bakit shortcut ka? Hindi natin kailangan, mga kababayan, na himay-himayin ng husto. Dahil ang pinag-uusapan lang dito, kung narinig nyo kanina, siguro nanood naman kayo. Alam ko, marami ang tumutok kanina doon sa, kumbaga, parang preliminary ng investigasyon ng impeachment trial ni PBBM kasi dinidetermine pa lang doon kung sufficient ba yung form. 'Di ba? Walang technicality. Yes, walang technicality maliban doon sa sinasabi ni Abante. Kaya lang talo sila nung pag-divide ng House. 'Di ba? Super majority. Sufficient yung form. Merong mga pirma, may notaryo, mga kababayan. Hindi lang sila nagkaintindihan kasi sobrang dami pala ng signatory. 'Di ba? Ang dami nung signatory doon, halos 30 plus, mga kababayan. So bukas magiging matindi. Okay, magiging matindi ang na yan kasi syempre nakita natin kanina, puro mga abogado yung mga nandun eh. 'Di ba? Sabi pa nila si Jinky Luistro parang hindi daw abogado. Parang pambata daw yung kanyang mga sinasabi. Syempre, mga kababayan, ganito kasi yan. First in history, kung di ako nagkakamali na magkaroon po, mga kababayan, ng trial o pagdinig o i-determine kung sufficient yung form. 'Di ba? Normally ang nangyayari kasi, I don't know kung mali ako, mga kababayan, di ako sigurado. Kasi nung nakaraan, yung kay Sara Duterte sa kanyang impeachment complaint na ginawa doon, 'di ba? Nag-shortcut kasi nga nagkaroon ng 1/3, 'di ba? Ng 1/3 na boto, matik na kaagad transmittal ng ano tawag doon, mga kababayan, ng article of impeachment sa Senado. Sa makatuwid, hindi din po dumaan na kailangan madinig ng akusado yung mga ikinaso sa kanya.
At walang pag-determine kung sufficient yung form, kung tawag dito kung sufficient ba yung substance, walang ganon. Kasi by both ng 1/3, yung iakyat na kaagad yung article of impeachment sa Senado. So, ako naintindihan ko na kung bakit ganon ang reaction nitong si Jinky Luistro. Kasi nga mga kababayan, di ba? Makikita natin na nangangapapa at first time din na humawak si Jinky Luistro ng isang pagiging chairmanship, lalong-lalo na Committee on Justice. Mga kababayan. Di ba? Oh. Bakit hindi yung hinutil ang ma-impeach? Travel dito, travel doon. Sabi ni Ma'am Jo. Ma'am Jo, kanina 2 impeachment complaint ang isinampa kay Sara Duterte. So, mga kababayan, mag-antay lang tayo, 'di ba? Sa mga susunod na araw, linggo, makikita natin si VP Sara Duterte naman ang i-determine kung sufficient ba yung form, sufficient ba yung substance, tapos iaakyat ba to yung article of impeachment sa Senado. Okay? So, depende na lang yan, mga ka-GPnatics. Mukhang kapag madikit yung labanan, nako, masasabi natin, may pera na naman na gumagapang. Oh. Lol, malabo yung mga bobotangang kritiko ni PBBM. Di nyo mapapabagsak si PBBM, manigas kayo mga atat at patay gutom sa kapangyarihan. Ako nakita ko, ano lang to mga ka-GPnatics. Kumbaga, syempre, para hindi masabing bias sila, diba? Nakita ko naman na walang mangyayari dito sa madidismiss at madidismiss ito. Baka nga, hindi abutin ng 2 oras bukas, ma-determine na kaagad nila, oy, may substance ba? Wala. Dismiss. Diba? Remedios na paraan, shoutout po. Okay? So, ayan, mga ka-GPnatics. Dinaanan ko lang kasi yan. At syempre, ito naman ang pag-usapan natin